Napag-usapan natin ang patungkol sa one at a time battle na gaganapin dito sa may labyrinth, kung saan point scoring system ito kasi nag-agree itong sila Ramirez sa may proposal na ito nitong si Dino. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura Universe. So without further ado, let's get into the video. Nag-upload na nga pala guys ang Kohay PH ng Tagalog na solo leveling. Kaya kung gusto mo makapanood ng Tagalog solo leveling contents, bisitahin nyo ang Kohay PH. Link in the description. Ngayon, mukhang kabado na nga itong si Dino lalo kasi ang resurrection bracelet nga hindi pala sa labas ng labyrinth ang resurrection point. Tapos sabi pa nitong si Ramirez dito, since excited na excited daw itong si Dino sa bracelet na ito, bibigyan niya pa daw ito ng 5 resurrection bracelets. Napaisip itong si Dino dito na another way of saying daw yon na balak siyang patayin itong si Ramirez ng 5 beses. Nagreklamo itong si Dino na sobra naman daw itong si Ramirez sa kanya. At sabi naman ni Ramirez, sana daw malaman itong si Dino kung gaano siya kagalit dito. Ngayon, nagsimula na nga ang laban. Barehanded lang itong si Kumara. Habang gamit naman itong si Pico, itong spear niya. Actually, merong pamaypay itong si Kumara. Itong fan na ito gawa nitong si Kurube. At ang performance daw nito equivalent to a legendary grade na weapon. Kaya kahit na hindi talaga ito considered as a weapon, pwede itong gamitin na pantapat sa isang mythical grade. Mukhang relaxed lang ngayon itong si Kumara. Tapos pinalabas niya ang kanyang white monkey. Ang pangalan nito Byakuren. Nanggaling ito sa isa sa kanyang mga tails. Ngayon, mas mukha na daw human itong monkey na ito compared nung una. Isa itong indication ng strength improvement nitong si Kumara. Itong monkey na ito merong gamit na weapon. Ito ay isang stick at ang tawag dito Shinkubo. Galing ang idea nito kay Rimuru kasi inspired daw ito ng Sun King Wukong. Kaya pinagawa niya ng stick itong monkey nitong si Kumara. Nung una parang joke lang itong stick na ito pero sineryoso pala nitong si Kurube. Ginamitan niya ito ng material na Hirokane. Ito yung leftover na materials nila sa mga ginawa niyang high quality na weapon. At dahil nga Hirokane itong material nito naging isang mythical grade level na weapon itong Shinkubo. Although hindi ito kasing flexible ng tunay na stick ni Wukong nakakapag-contract and extend din ito to a certain extent. Depende sa may will ng kanyang owner. Ang design daw nito primarily for strength pero meron din ito nakuha na ilang mga effects dahil hindi ito mass-produce na weapon. Ngayon, itong monkey na ito ang sumugod kay Pico with a very strange voice. Hindi ito marunong magsalita at para talaga itong unggoy. Para itong nagsasayaw dahil sa ginagamit niyang technique. At ito pala naging student rin nitong si Hakuro. Kaya naging skilled rin talaga ito. Pero hindi lang itong monkey. Maging itong si Kumara mismo naging master rin daw ng art of stick fighting. At master rin itong si Kumara ng art of the battle wheel. Moreover, itong si Kumara ngayon meron ng capability na freely i-distribute ang strength niya sa kanyang mga summoned monsters. Ngayon pala nakakonsentrate ang power nitong si Kumara sa may white monkey na ito. In other words, million class ngayon ito. Actually, nag-exceed na nga ng 1 million ang kanyang existence value. Pero of course, maging itong monkey na ito walang laban kung ikukumpara kay Kumara. Mas malakas pa rin siya dito. In fact, kung skills alone ang pag-uusapan, mas magaling pa rin dito itong si Kumara sa pakikipaglaban. Na-attain na daw nitong si Kumara ang Divinity Realm at isa na siya ngayong Fox Dijin. Kaya malaki talaga ang naging improvement niya simula nung last laban nilang dalawa. Marami rin kasi nakalaban na mga malalakas itong si Kumara. Marami rin siyang mga nakasparing sa may labyrinth. Nakatulad na lang nitong sila Carrion at Frey. Natuto siya dito ng maraming mga lessons. Kaya kung dati palagi nating napupuna ang skills niya, ngayon ay nagbago na itong si Kumara. Ngayon nag-team up silang dalawa nitong white monkey at inatake nila itong si Pico. Itong white monkey na ito walang takot na mamatay. Kaya itong nasa may front line habang itong si Kumara naman ang nasa likod niya. Nasunod-sunod ang bato na atake gamit ang kanyang series of tail attacks. Pero ngayon, mas malakas pa rin talaga sa kanya itong si Pico. Kaya kailangan niya ng proper strategy para siya ang manalo. Tuwing tina-target nitong si Pico, itong si Kumara, umaatake bigla itong white monkey. At kapag itong white monkey naman ang tina-target nitong si Pico, si Kumara naman ang umaatake. Napaka-efficient ngayon ng kanilang strategy. Napasabi na lang itong si Pico na ano daw ba ang unggoy na ito. Akala niya daw ba one-on-one ng laban kasi 1v1 nga ang usapan sa may laban na ito. Pero ngayon dalawa itong katapat niya. Nagrereklamo na itong si Pico
pero wala namang violation itong si Kumara sa may rules nitong laban nila kasi part naman talaga itong White Monkey ng kanyang mga powers. Kaya naisipan nitong si Pico na i-overpower niya na lang daw ito. Ginamit ni Pico ang kanyang Black Thunder at nakatutok ito sa may direction nitong si Kumara. Malakas ito na atake pero hindi gumalaw sa kinatatayuan niya itong si Kumara dito at ginamit niya ang kanyang 8 remaining tails na parang isang lightning rod. Ito ang nag-deal sa may lightning na ito kaya hindi ito sa kanya nakapag-deal ng damage. Nagulat itong si Pico. Ibang-iba na daw itong si Kumara compared nung unang laban nila. Napaka-abnormal daw na naging growth nito. Hindi niya man gustong aminin transcended being na rin daw itong si Kumara at ang mga transcended beings 3 factors daw ang nagmamatter sa isang battle at itong mga ito ang strength, compatibility at finally ay luck. Kailangan mo rin na maging maswerte para ikaw ang manalo, especially kapag magkasing level lang kayo ng ability nitong katapat mo. At ngayon daw sa laki ng growth nitong si Kumara kakayanin na siya nitong matalo kaya kailangan niya daw na magseryoso. Pero biglang napaisip itong si Pico na bakit niya nga naman daw pala kailangan na manalo. Ang kailangan lang daw nilang gawin ngayon ang makasurvive. Ganun rin daw ang mindset nitong si Dino kaya naging unmotivated bigla itong si Pico sa may battle na ito. Kasi kung gugustuhin niya talaga kaya niya pa rin i-overpower itong si Kumara. Yun kapag nag-all out siya. Pero hindi daw kasi nakikita nitong si Pico ang dahilan kung bakit kailangan niya pa mag-all out. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.